Sa mapayapang barangay ng San Isidro sa bayan ng Silang, Cavite, may mga sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang naganap. Dalawa sa mga kabataang itinuturing na pag-asa ng bayan na nasa kanilang 20 anyos ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng 4 na buwan. Ang isa ay nawala kinagabihan ng kanyang selebrasyon para sa pagkakatanggap sa medical school, habang ang isa naman ay hindi na bumalik matapos tumanggap ng tawag mula sa isang kaibigan. Dahil sa kakulangan sa siyentipikong pamamaraan ng investigasyon at kawalan ng mga CCTV camera noong panahong iyon, itinuring ng mga pulis ang dalawang kaso bilang magkahiwalay na insidente ng paglalayas. Ngunit nagbulong-bulungan ang mga taga-baryo. Hindi ito nagkataon lang. Tiyak na may masamang nangyari sa dalawa, sabi nila, at pagkalipas ng 7 taon noong 2002, habang ginigiba ng isang backhoe ang pundasyon ng isang lumang bahay, natuklasan ang mga buto ng unang nawawalang binata sa ilalim ng lupa. Nakakagulat, ang lupa sa paligid ng bangkay ay hindi mula sa lugar na iyon. Isang malinaw na palatandaan na may pumatay sa kanya sa ibang lugar at maingat na inilipat ang katawan upang itago. Habang umuusad ang investigasyon, unti-unting nabunyag ang isang trahedya sa pagitan ng 3 magkakaibigan dahil sa isang rekomendasyon para sa isang scholarship program para sa mga taga-probinsya. Isang karima-rimarim na pagnanasa na nagtatago sa likod ng pangalan ng pagkakaibigan at ang isa pang nawawalang tao na hindi pa natatagpuan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang pagkakaibigan noong gabing iyon? Simulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Noong Oktubre 15, 2002, sa Barangay San Isidro, Silang, Cavite, sa isang hapong mababa ang sikat ng araw, nakatayo si Mang Pablo sa isang sulok ng kanyang bakuran at marahang hinahaplos ang magaspang na puno ng mangga. Joey, isang mahinang bulong ang lumabas sa pagitan ng mga labi ni Mang Pablo. 7 taon nang nawawala ang kanyang anak at 7 taon na rin siyang nagbabantay sa lugar na iyon. 2 taon na ang nakalipas nang unang dumating ang abiso ng relokasyon. Hindi ako aalis dito hanggat hindi bumabalik ang anak ko. Sa tuwing iaabot ng empleyado ng munisipyo ang mga dokumento, umiiling si Mang Pablo at inuulit-ulit ang mga salitang ito. Napapabuntong hininga na lang ang mga empleyado at umaalis, habang isa-isang nag-iimpake at lumilipat ang mga kapitbahay. Sa burol ng San Isidro, ang bahay na lang ni Mang Pablo ang naiwang nakatayo. Mahal, tumawag ang ospital. 3 araw na ang nakalipas, nanginginig ang boses ng kanyang asawang si Aling Celia. Isang paalala na 3 buwan nang hindi nababayaran ang gastos sa pagpapagamot niya sa liver cirrhosis. Ibinaba ni Mang Pablo ang telepono at matagal na naupo sa sahig bago tuluyang tumawag sa munisipyo noong gabing iyon. Papayag na akong lumipat. Napakabigat ng mga salitang iyon. Matapos ibaba ang telepono, napaupo si Mang Pablo at walang hanggan na tumingala sa langit. 10 araw matapos ang desisyon, isang maingay na ugong ng makina ang umakyat sa tahimik na burol. Isang dilaw na backhoe ang huminto sa harap ng bakuran, nag-iiwan ng makapal na alikabok. Tay, delikado po sa loob. Diyan muna po kayo sa gilid, sabi ng isang lalaking tila foreman ng mga trabahador. Sa halip na sumagot, muling hinaplos ni Mang Pablo ang puno ng mangga bago dahan-dahang naglakad papunta sa ilalim ng medya agwa. Hindi nagtagal, nagsimulang bumaon ang pala ng backhoe sa lupa. Wiiing, kuwang, kwaang. Ang ingay ng makina ang pumuno sa buong bakuran, sinisira ang katahimikan ng hapon. Habang tumitilapon ang lupa at mga bato, hindi maalis ang mga mata ni Mang Pablo sa kinatatayuan ng puno ng mangga. Nang bumaon ang pala ng mga 1 metro, biglang tumigil ang maingay na makina. Ah! Isang trabahador ang napasigaw at napatalsik pa atras. Nagkumpulan ang iba pang trabahador at nagsimula ang bulungan. Ano to? Buto ba to? Parang buto ng tao? Biglang namutla ang mukha ni Mang Pablo. Mula sa ilalim ng medya agwa, pasuray-suray siyang lumapit sa lugar. Makalipas ang 30 minuto, 2 sasakyan ng pulis ang dumating na nag-iiwan ng alikabok. I-secure ang lugar. Walang papapasukin,
Sigaw ni Captain Mateo de Leon, hepe ng Investigation Unit ng Silang Pulis habang naglalatag ng police line. Ang veteranong si Captain de Leon, 45 anyos, ay nagsuot ng guwantes at sinilip ang ilalim ng lupa. Isang nakabaluktot na kalansay ang nakalantad, nakabaon sa lupa. "Captain, tingnan niyo po ito," tawag ng isang taga-soko, habang inaangat ang isang lumang leather na wallet mula sa tabi ng mga buto. Maingat na binuksan ni Captain de Leon ang wallet at nakita ang isang papel na nakalaminate sa plastic. Puno ito ng lupa, ngunit malinaw pa ring mababasa ang mga nakasulat. 1995 University of the Philippines College Admission Test, Test Permit, Jose Reyes Jr. Mahinang binasa ni Captain de Leon ang pangalan sa permit. Sa sandaling iyon, isang tila hayop na pag-iyak ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. "Joey," napaluhod si Mang Pablo sa lupa, humahagulgol. Ang kanyang mga balikat ay marahas na umuuga habang nakasapo ang magaspang na kamay sa lupa. Mariing isinara ni Captain de Leon ang kanyang mga labi habang inilalagay ang test permit sa isang evidence bag. Nang gabing iyon, dumating ang paunang resulta mula sa PNP Crime Laboratory. Ang mga buto ay tumutugma sa nawawalang si Jose Joey Reyes Jr. na noon ay 22 taong gulang. Ayon sa autopsy, may 2 malalaking lamat sa likod ng bungo. Ito'y malinaw na pagpatay. Pinukpok siya sa likod ng ulo gamit ang isang matigas na bagay. Maikling paliwanag ni Captain de Leon sa kanyang mga kasamang investigador habang binubuklat ang file ng 1995 missing person case. Habang binabasa ang naninilaw na mga dokumento, isang pangungusap ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi makapaniwala, binasa niya ito ng malakas. Tagsibol ng 1996, nagtanim ang ama, si Pablo Reyes, ng isang puno ng mangga bilang paghihintay sa kanyang anak. Ibinagsak ni Captain de Leon ang folder at kumunot ang kanyang noo. Isang puno na itinanim ng ama para hintayin ang anak. At sa ilalim mismo nito, nakalibing ang anak. Masyadong malagim para maging isang pagkakataon lang. Biglang tumayo si Captain de Leon, isinuot ang kanyang jacket at nagtungo sa barangay hall kung saan pansamantalang nanunuluyan si Mang Pablo. Sa isang sulok ng hall, nakatulala si Mang Pablo sa pader, parang isang taong wala sa sarili. Marahas na hinila ni Captain de Leon ang isang upuan at umupo sa tapat niya. "Mang Pablo, may ilang bagay po akong kailangang itanong." Ang boses ni Captain de Leon ay walang bahid ng pakikiramay. Sa halip ay may malamig na tono ng pagtatanong. Tumingala si Mang Pablo na may mga matang walang pokus. "Yung puno po ng mangga, ayon sa record, itinanim nyo noong tagsibol ng 1996. 5 buwan po iyon matapos mawala ang anak ninyo." Tinitigan ni Captain de Leon si Mang Pablo sa mata at nagpatuloy. "Ang bangkay ay nasa ilalim mismo ng mga ugat ng puno. Para makapagtanim ng puno, kailangan niyong maghukay ng malalim. Sigurado po ba kayong wala kayong nakita?" Nanginginig ang mga labi ni Mang Pablo. Hindi pinalampas ni Captain de Leon ang pagkakataon at yumuko papalapit. "O baka naman po, noong hinuhukay niyo ang butas, alam niyo na kung ano ang nakalibing doon?" Isang matalim na tanong mula sa investigador na naglalagay sa ama bilang isang suspek. Napahagikik si Mang Pablo na parang hindi makapaniwala. "Hepe, anong klasing salita yan? Pinapalabas niyo bang ako ang naglibing sa sarili kong anak? Sagutin niyo lang po ang tanong ko. Kayo po ba mismo ang naghukay ng butas na yon?" Dinibdib ni Mang Pablo ang kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob at sumigaw. "Hindi ako. May dinaramdam ako sa likod noon, hindi ko kayang magpala." Nanliit ang mga mata ni Captain de Leon. "Kung gayon, sino po ang naghukay? Para makapagtanim ng punla ng mangga, kailangan ng hukay na halos 1 metro ang lalim. Sino ang gumawa noon para sa inyo?" Huminga ng malalim si Mang Pablo at sandaling hindi nakapagsalita. Pagkatapos, na parang may inaalala, dahan-dahan siyang nagsalita sa nanginginig na boses. "Si Marco." "Oo, si Marco ang gumawa ng lahat." Kinuha ni Captain de Leon ang kanyang kuwaderno. "Marco, anong apelyido niya? Sino siya at nasaan siya ngayon?" "Marco Villanueva. Kaibigan ng anak kong si Joey. Siya ang nagdala ng punla at sabi niya,
Hinukay na niya ang butas noong gabi bago iyon. Natigilan ang dulo ng panulat ni Captain De Leon sa papel. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Mang Pablo para kumpirmahin. Hinukay niya ang butas noong gabi bago iyon. Sigurado po kayo? Oo. Doktor yon. Bata. Nagtatrabaho sa isang malaking ospital sa Maynila ngayon. Tahimik na isinulat ni Captain De Leon ang pangalan sa kanyang kuwaderno. Ang diin ng kanyang panulat ay halos pumunit sa papel. Marco Villanueva. Isinara niya ang kuwaderno at isinilid sa bulsa. Habang paalis siya sa barangay hall, isang kulay dugong takip-silim ang humaba sa kanyang likuran. Nobyembre 23, 1995. Sa barangay hall ng San Isidro, Silang, Cavite, ang tunog ng isang klasikong OPM mula sa videoke machine ay umalingaw hanggang sa kisame. Pumapalakpak at nagsasaya ang mga matatanda sa baryo at ang mga baso ng lambanog ay walang tigil na umiikot. May nagtagumpay sa ating baryo, isang himala. Kapag naging doktor na si Joey, dapat din niya kalimutan ang San Isidro. Nakaupo sa gitna si Jose Joey Reyes Jr. at ang kanyang mukha ay pulang-pula na parang hinog na kamatis. Matapos ang 3 beses na pagsubok, himalang nakapasa siya sa UP College of Medicine. Umuwi siya sa probinsya matapos ang kanyang unang semestre at sa isang huli ng selebrasyon, abala siya sa pagyuko at pagtanggap ng mga papuri mula sa mga nakatatanda. Napakaswerte mo, Pablo. Pinagbenta mo pa ang kalabaw para lang mapag-aral ang anak mo. Itinaas ni Mang Pablo ang kanyang baso at ang kanyang mga mata ay namula sa sobrang kagalakan. Sa tabi niya, si Aling Celia ay patuloy na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron. Ngunit sa gitna ng masayang tawanan at kwentuhan, may isang tao na iba ang ekspresyon. Nakaupo sa isang sulok, si Marco Villanueva ay tahimik na nakatingin sa baso ng alak sa kanyang harapan. 24 na taong gulang. Mas matanda ng 2 taon kay Joey, muli siyang nabigo sa pagpasok sa med school ngayong taon. Ang mabigat na bansag na paulit-ulit na kumukuha ng exam ay nakapasan sa kanyang mga balikat. Marco, uminom ka rin ng pang-celebrate, sabi ng isang matandang nakaupo sa tabi niya, na walang kamalay-malay, na nag-aalok ng alak. Pilit nang umiti si Marco, tumango at tinanggap ang baso. Salamat po. Sa mga daliri ni Marco na humahawak sa baso, lumitaw ang mga asul na ugat. Sa kusina, habang naghahain ng mga platito ng pansit, napansin ni Lola Ising ang malamig na anyo ni Marco. Ang paraan ng paghawak niya sa plastik na baso na parang anumang oras ay dudurugin niya ito ay tumatak sa isipan ng matanda. Nang mag-10 ng gabi, nagsimulang magsiuwian ang mga tao. Isa-isang tumayo ang mga matatanda, pasuray-suray na nagpaalam, at ang bida ng gabi, si Joey, ay tumayo na rin. Tito, tita, lalabas na po muna ako. Nang buksan ni Joey ang pinto ng barangay hall para lumanghap ng sariwang hangin, tila naghihintay, tumayo rin si Marco mula sa kanyang upuan. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob. Ako ang taya sa second round. Tara, Joey. Ilang matatanda ang lumingon sa kanila, ngunit hindi nila ito pinansin. Aba, mukhang iinom pa ang magkapatid na yan. Isang kalansing ang narinig nang magsara ang bakal na pinto. Ang likod ng 2 binata ay sabay na naglaho sa dilim na walang kahit isang ilaw ng poste. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ng mga taga-baryo si Joey Reyes. Oktubre 2002. Pinatawag ni Captain De Leon ang mga residente ng baryo, isa-isa, para sa investigasyon. Si Lola Ising, na nagboluntaryo sa kusina ng barangay hall noon, ay dumating sa istasyon ng pulis. Hepe, hindi maalis sa isip ko ang nangyari noong gabing iyon, sabi ng 74 na taong gulang na matanda na hindi mapakali habang kinukuskos ang kanyang magagaspang na kamay. Yumuko si Captain De Leon. Ano po iyon, Lola? Sabihin niyo lang po ng malaya. Tumingin si Lola Ising sa paligid bago nagsalita sa nanginginig na boses. Noong araw na yon, si Marco. Hindi siya ngumiti buong gabi. Lahat nagkakantahan at pumapalakpak, pero siya, nasa sulok lang, hawak ang baso na parang dudurugin. Habang pinapaikot ang kanyang panulat sa kuwaderno,
Tinitigan ni Captain De Leon ang matanda. Kakaiba po ba yon kumpara sa dati? Oo naman, pero may mas nakakatakot pa. Ibinaba ni Lola Ising ang kanyang boses. Ang tingin niya kay Joey, hindi pangkaraniwan. Galing ako sa kusina, may dalang plato ng kakanin, nang makita kong tinititigan ni Marco ang likod ng ulo ni Joey. Parang may apoy sa mga mata niya. Natigil ang panulat ni Captain De Leon sa papel. May iba pa po bang nakakita noon? Ewan ko. Lasing na ang lahat at magulo, kaya baka ako lang ang nakapansin. Tumayo si Lola Ising at idinagdag, 7 taon na ang nakalipas, binaliwala ko lang. Pero nang marinig kong may nahanap na buto, hindi maalis sa isip ko ang tingin niyang parang sa ahas. Pagkaalis ni Lola Ising, matagal na tinitigan ni Captain De Leon ang mga tala sa kanyang kuwaderno. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si SPO2 Ricky Gomez. Ang 32 taong gulang na investigador ay may dalang isang bunton ng luma at maalikabok na mga dokumento. Captain, sinuri kong muli ang 1995 investigation records mula sa simula. Inilatag ni Ricky ang mga dokumento sa mesa. May isang testimonya dito na binaliwala. May nakarinig daw ng sigawan ng mga lalaki at isang hiyaw malapit sa abandonadong manukan noong gabi ng pagkawala. Kinuha ni Captain De Leon ang dokumento. Sa tabi ng pangalan ng nagulat, may nakasulat na pulang panulat, hindi na verify. Bakit ito binaliwala? Ang investigador noon ay nag-conclude na simpleng paglalayas o pagkawala lang ito, kaya itinuring niyang hindi mahalaga. Ibinagsak ni Captain De Leon ang dokumento at matalim na nagtanong, nasaan na ngayon ang abandonadong manukan na yan? Kasama po sa redevelopment area, kaya giniba na lahat. Pero Captain, may isang nakakagulat na bagay. Ibinaba ni Ricky ang kanyang boses at yumuko papalapit. Nang tingnan ko ang titulo ng lupa noong 1995, ang manukan na yon ay pag-aari ng pamilya ni Marco Villanueva. Nanliit ang mga mata ni Captain De Leon. Tumayo siya at matalim na tinitigan ang tanawin sa labas ng bintana. Nasaan ngayon si Marco Villanueva? Kagagaling lang po sa isang out-of-town seminar para sa kanyang residency program. Kaninang umaga lang bumalik. Mabilis na lumingon si Captain De Leon at nagbigay ng maikli at malinaw na utos. Ipatawag siya. Ngayon din, kinabukasan ng hapon, dumating si Marco Villanueva sa interrogation room. Ang 34 na taong gulang na resident doctor ay nakasuot ng isang malinis na business suit sa halip na medical gown, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Bagamat huli ng naging doktor, siya ang may pinakamataas na marka sa kanyang mga kasama, isang tunay na elite. Pinatawag niyo raw ako dahil sa nangyari kay Joey. Nabigla rin ako nang makita ko sa balita. Isang kalansay matapos ang 7 taon. Umupo si Marco sa silya, nagdekwatro at nagsalita ng may kumpiyansa. Umupo si Captain De Leon sa tapat niya at walang emosyong nagtanong, naaalala niyo po ba ang gabi ng Nobyembre 13, 1995? Oo naman. Selebrasyon para sa pagkapasa ni Joey. Hindi ko makakalimutan. Ayon sa mga testimonya, magkasama kayong umalis noong gabing iyon. Tumango si Marco at kalmadong sumagot. Oo, nag-second round kami. Uminom kami ng ilang bote ng beer sa isang kainan sa bayan, tapos naghiwalay na kami. Anong oras po kayo naghiwalay? Tumingala si Marco sa kisame, nagkunwaring nag-iisip. Mga hating gabi na. Sabi ni Joey, pagod na siya kaya uuwi na. Ako, medyo nabitin kaya uminom pa ako ng kaunti bago umuwi. Ang pananalita ni Marco ay kalmado at walang pagkakamali. Parang isang pinaghandaang sagot na tuloy-tuloy na lumalabas. Kumuha si Captain De Leon ng isang papel mula sa isang envelope at dahan-dahang inilagay sa mesa. Ginoong Villanueva, ano po ang pangalan ng kainan na iyon? Naaalala niyo pa ba? Silang Eatery. Yung nasa kanto ng bayan, walang pag-aalinlangang sagot ni Marco. Tinapik ni Captain De Leon ang dokumento gamit ang kanyang hintuturo at bahagyang ngumisi. Silang Eatery, kamo. Ang tingin ni Captain De Leon ay biglang naging parang sa isang mandaragit na nag-aabang ng biktima. Ginoong Villanueva, ang Silang Eatery ay nagsara noong Nobyembre 1, 1995.
15 araw bago ang selebrasyon, nagsampa na sila ng business closure. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Marco. Ang kanyang mga matang puno ng kumpiyansa ay nagkaroon ng lamat. Anong? Yumuko si Captain De Leon papalapit sa mesa at diniinan si Marco. Noong gabi ng Nobyembre 23, 1995, nasaan po talaga kayo kasama si Ginoong Jose Reyes Jr.? Ang mga daliri ni Marco na nakapatong sa kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig ng bahagya ngunit marahas. Nang mapatunayang kasinungalingan ang alibi ni Marco, mabilis na binago ni Captain De Leon ang direksyon ng investigasyon. Nagpasya siyang alamin ang nakaraan ng biktima, si Joey Reyes. Si SPO2 Ricky Gomez ay naghalughog sa mga review center sa Dasmariñas. Sa ikatlong araw, sa isang sulok ng luma at maalikabok na bodega ng isang review center, natagpuan niya ang isang 1994 student list. Captain, nahanap ko na. Tingnan niyo po ito. Inilatag ni Ricky ang naninilaw na listahan sa mesa. Sa tabi ng pangalan ni Jose Reyes Jr., may isang maliit na hugis puso na iginuhit gamit ang lapis. At sa tabi nito, isang malinaw na nakasulat na pangalan, Isabela Cruz. Sino si Isabela Cruz? Kasalukuyan siyang nagpapatakbo ng isang maliit na dormitoryo para sa mga estudyante sa University Belt sa Maynila. Tumayo si Captain De Leon at isinuot ang kanyang jacket. Puntahan natin siya. Kailangan natin siyang makausap. Kinabukasan ng hapon, sa isang masikip na eskinita sa University Belt, binuksan nina Captain De Leon at Ricky ang pinto ng isang dormitoryo na may luma at halos matanggal ng karatula. Isang babaeng nakaidlip sa counter ang nagulat at nagangat ng ulo. Si Isabela Bel Cruz, 28 taong gulang, ay payat, may maikling buhok at may malalim na lungkot sa kanyang maputlang mukha. Mula kami sa silang pulis. Kayo po ba si Miss Isabela Cruz? Nanginginig ang mga mata ni Isabela. Opo, ako nga po. Ano po yon? Kinuha ni Captain De Leon ang isang plastic bag mula sa kanyang bulsa at inilagay sa counter. Ito ang 1995 UPCAT test permit na puno ng mga mantsa ng lupa. Kilala niyo po ba si Jose Reyes Jr.? Sa sandaling dumapo ang tingin ni Isabela sa test permit. Namutla ang kanyang mukha na parang papel. Nanginginig ang kanyang mga labi. At hindi nagtagal, tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Diyos ko, si Joey. Ang pigil na iyak ay biglang bumuhos. Ang kanyang mga balikat ay marahas na umuuga at ang tunog ng kanyang paghagulgol ang pumuno sa maliit na espasyo. Hindi siya minadali ni Captain De Leon at tahimik na naghintay. Inabutan siya ni Ricky ng ilang piraso ng tissue. Matapos ang ilang sandali, itinaas ni Isabela ang kanyang ulong basa ng luha. Nakita ko po sa balita, may natagpo ang kalansay sa Cavite. Umaasa akong hindi. Pero, ano po ang relasyon ninyo kay Ginoong Reyes? Pinunasan ni Isabela ang kanyang namumulang mga mata. Kami po. 1 taon. Walang nakakaalam. Sikreto lang po. Sikreto? Bakit po ninyo itinago? Hindi ko po masabi kahit kanino. Lalo na po kay Kuya Marco, hindi niya pwedeng malaman. Naging matalim ang tingin ni Captain De Leon. Marco Villanueva, bakit po siya nasama sa usapan? Walang lakas na tumango si Isabela. Si Kuya Marco po ang unang nanligaw sa akin noong 1994. Pero binasted ko po siya. Ano po ang dahilan? Hindi ko po siya gusto. Nakakatakot po ang mga tingin niya. Parang may obsession, nakakakilabot. Pinagkiskis ni Isabela ang kanyang mga kamay sa kaba. Tapos nakilala ko si Joey. Magkaklase kami sa review center. Iba si Joey. Mabait, inosente, isang napakabuting tao. Alam po ba ni Ginoong Villanueva ang relasyon ninyo? Muling dumilim ang mukha ni Isabela. Nalaman niya po, noong tagsibol ng 1995, yata, doon nagsimulang dumating ang mga kakaibang sulat. Sulat? Anong nilalaman? Nag-aalangang tumayo si Isabela. Mula sa isang malalim na drawer sa counter, kinuha niya ang 3 luma at kupas na sobre. 7 taon ko pong hindi tinapon. Sobrang takot ko. Nagsuot ng guwantes si Captain De Leon at maingat na kinuha ang mga sobre.
Nang buksan niya ang unang sulat, lumitaw ang mga padaskol-daskol na letra na isinulat gamit ang pulang panulat. Pagsisisihan niyong dalawa ito. Ang pangalawang sulat, magbabayad ka sa pag-agaw sa kung anong akin. Ang pangatlong sulat, hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Tandaan mo yan. Natigil ang kamay ni Captain De Leon. Sumilip si Ricky sa sulat at napasinghap. Hindi po ba ito pananakot? Hindi po ba kayo nag-report? Mabilis na umiling si Isabela. Natakot po ako. Baka kung anong gawin niya. At hindi ko rin po sinabi kay Joey. Baka lalo lang kaming magkagulo. Ako lang po ang nagkimkim. Ibinalik ni Captain De Leon ang mga sulat sa sobre at nagtanong, ano po ang madalas sabihin ni Joey tungkol kay Marco? Muling namuo ang mga luha sa mata ni Isabela. Sabi niya, nahihiya siyang harapin si Kuya Marco. Kasi kapatid ang turing niya dito na unang nagkagusto sa akin, kaya parang inagaw niya, kaya kami nagtago. Sabi niya, kapag nakapasa na siya, saka na kami aamin. Yumuko si Isabela, pero pagkatapos niyang pumasa, bigla siyang nawala. Pakiramdam ko, dahil sa akin, may nangyaring masama sa kanya. 7 taon akong nagtago sa Maynila na parang isang kriminal. Tumayo si Captain De Leon at mariing nagsalita. Pwede po ba naming isumite ang mga sulat na ito bilang ebidensya? Malaki po ang maitutulong nito sa investigasyon. Nagpasya si Isabela at tumango. Opo, panahon na para malaman ang totoo. Kung bakit kailangang malibing si Joey sa malamig na lupa. Pagbalik sa istasyon, agad ipinadala ni Captain De Leon ang mga sulat sa PNP Crime Lab para sa agarang pagsusuri ng sulat kamay. Kaso ito ng pagpatay. Pakiusapan niyo ang hepe doon na bilisan ang resulta. Dahil sa pagmamadali ni Captain De Leon, dumating ang resulta sa pamamagitan ng fax makalipas ang 2 araw. Resulta ng pagsusuri. Maraming pagkakatulad sa sulat kamay ni Marco Villanueva. Mataas ang posibilidad na iisang tao. Ibinagsak ni Captain De Leon ang resulta sa mesa at inutusan si Ricky. Mag-imbestiga ka pa. Alamin mo lahat, pati kung paano nakapasok si Marco sa med school. Tumango si Ricky na may determinasyon at umalis. Kinabukasan ng gabi, bumalik si Ricky na may dalang makapal na folder, halatang nasasabik. Captain, may nahanap po akong kakaiba. Ano yon? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Inilatag ni Ricky ang mga dokumento. Sabi ni Marco, sumuko na siya sa med school noong 1995 matapos ang 4 na beses na pagkabigo, di ba? Pero noong 1996, bigla siyang nakapasa sa med school ng isang state university sa probinsya. Ano? Hindi siya muling kumuha ng exam, basta nakapasa lang? Opo. At sa pamamagitan pa ng isang scholarship program para sa mga taga-probinsya, kailangan dito ng rekomendasyon mula sa barangay captain at noong taong iyon, isa lang ang slot para sa San Isidro. Naging matalim ang mga mata ni Captain De Leon. Bago nawala si Joey, sino ang dapat sanang makakakuha ng rekomendasyong yon? Binuklat ni Ricky ang isang pahina at buong kumpiyansang sumagot. Si Daniel Santos po. Dapat sana. Kay Daniel Santos mapupunta yon. Nagkumpetensya sina Marco at Daniel para sa 1996 scholarship. Pero noong Marso 1996, nawala si Daniel kaya automatikong nabakante ang pwesto at napunta ito ng buo kay Marco. Kinuha ni Captain De Leon ang mga dokumento at binasa ang nilalaman. Isang lalaking inagawan ng babae at muntik nang maagawan ng pagkakataong makapag-aral. At pagkatapos mawala ng kanyang karibal, isang himalang pagkakataon ang biglang dumating. Isinara ni Captain De Leon ang folder at malamig na bumulong. Masyadong perpekto ang pagkakataon para maging isang coincidence lang, parang mga engrenahe ng isang makina. Ang balita tungkol sa natagpuang kalansay sa Silang Cavite ay umabot sa radyo. Tuwing 9:00 ng gabi, ang seryosong boses ng news anchor ang pumupuno sa mga tahanan at ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga nakakatakot na tsismis. 3 araw pagkatapos nito, isang maingay na ring ng telepono ang umalingaw-ngaw sa duty desk ng Silang Police Station. Riiing! Riiing! Inangat ng isang pulis na nagbabantay ang telepono habang naghihikab. Silang Police Station. Good evening. Hello?
Gusto ko sanang mag-report. Ang paos na boses ng isang matandang babae sa kabilang linya ay nanginginig. Umayos ng upo ang pulis at kinuha ang kanyang ballpen. Opo Lola, ano po yon? Noong 1996, may isa pang binatang nawala, dyan din sa San Isidro. Natigilan ang kamay ng pulis. Ano po ang pangalan niya? Natatakot akong sabihin. Basta, i-check nyo na lang. Daniel Santos. Daniel Santos ang pangalan niya. Tot. 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 Biglang ibinaba ang telepono. Kinaumagahan, matapos matanggap ang ulat, hinalughog ni SPO2 Ricky Gomez ang maalikabok na archive ng mga nawawala noong 1996. Makalipas ang isang oras, natagpuan niya ang isang naninilaw na dokumento at pinagpagan ang alikabok. Captain, nahanap ko na. Tingnan niyo po ito. Inabot ni Captain De Leon ang dokumentong galing kay Ricky. Ang petsa sa itaas ay Marso 15, 1996. Daniel Santos, 23 taong gulang, kumukuha ng college entrance exam. Sa resulta ng investigasyon, isang pulang selyo ang nakatatak, simpleng paglalayas. Eksaktong 4 na buwan matapos mawala si Joey, sabi ni Captain De Leon habang binubuklat ang dokumento. Lumitaw ang ID picture ni Daniel Santos. Maikling gupit, bilugang mukha, isang binatang mukhang napakabait. Anong relasyon ng Daniel Santos na ito kay Marco Villanueva? Binuklat ni Ricky ang kanyang kuwaderno at malinaw na nagulat. Magkaklase sila sa review center. Pareho silang bumagsak sa med school noong 1995 at parehong nag-apply para sa 1996 scholarship program. Biglang kumislap ang mga mata ni Captain De Leon. Yung scholarship program? Opo. Pero kailangan doon ng rekomendasyon mula sa barangay captain at isa lang ang slot para sa San Isidro, magkaribal sila ng husto. Ibinagsak ni Captain De Leon ang dokumento sa mesa at kinuha ang kanyang jacket. Hanapin mo ang pamilya ni Daniel Santos. Kailangan ko silang makausap agad. Makalipas ang 2 araw, naligaw sina Captain De Leon at Ricky sa isang eskinita sa isang mahirap na lugar sa labas ng Dasmariñas. Ang ina ni Daniel Santos ay nakatira sa isang maliit na basement room na halos hindi nasisikatan ng araw. Dahan-dahang kumatok si Captain De Leon sa kinakalawang na bakal na pinto. Tao po, may narinig silang kaluskos at dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang payat na matandang babae ang lumitaw. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad na 61. Sino po sila? Mula po kami sa silang pulis. Kayo po ba ang ina ni Daniel Santos? Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Ang kanyang mga payat na kamay na nakahawak sa pinto ay namutla. Nahanap niyo na ba ang anak ko? Hindi pa po. May ilang bagay lang po kaming itatanong. Pwede po ba kaming pumasok sandali? Pagpasok sa loob, lumuhod si Captain De Leon sa harap ng isang lumang mesa. Sa mamasamasang pader, nakasabit ang isang kupas na litrato ni Daniel Santos. Sa litrato, ang binata ay nakangiti ng malapad, walang kamalay-malay sa mundo. Nay, noong Marso 1996 po, nawala ang anak ninyo. Naaalala niyo pa po ba ang nangyari? Ibinaba ng matanda ang baso ng tubig, gamit ang nanginginig na kamay at malalim na bumuntong hininga, gabi noon. Habang nagsusuot ng sapatos si Daniel, sabi niya, ano po ang sabi niya? Urgent daw na kailangan siyang makita ni Kuya Marco niya, kaya aalis muna siya. Natigil ang panulat ni Captain De Leon sa papel. Marco? Si Marco Villanueva po ba ang tinutukoy niya? Oo, siya nga. Kuya ang tawag ni Daniel sa kanya. Ipinagmamalaki pa niya na naging malapit sila sa review center. Nabasag ang boses ng matanda. Pagkaalis niya noong gabing iyon, hindi na siya bumalik. Naghintay ako hanggang umaga, 2 araw akong nag-abang sa pinto. Pero sabi nila, naglayas lang. Ano raw ang kakaiba sa isang 23 anyos na naglayas? Pinagtawanan lang ako ng mga pulis. Paulit-ulit na sinuntok ng matanda ang kanyang mga tuhod. Hinding-hindi maglalayas ang anak ko. Nangako siyang pagagalingin ako. Mag-aaral siya ng medisina para sa akin. Isang masunuring anak na nag-aaral gabi-gabi. Bakit siya maglalayas? Yumuko si Captain De Leon at maingat na nagtanong, pinaghinalaan niyo po ba si Ginoong Villanueva? Nag-apoy ang mga mata ng matanda.
Pagkatapos mawala ni Daniel, siya ang nakapasok sa med school gamit yung rekomendasyon para sa taga-probinsya. Sa sobrang sama ng loob, hinampas ng matanda ang mesa, magkaribal sila para sa isang pirasong rekomendasyon. Ilang araw bago mawala si Daniel, sabi niya, "Kakaiba si Kuya Marco ngayon, nanay. Nakakatakot ang mga tingin niya." Sinabi niyo po ba ito sa pulis noon? Ang mga balikat ng matanda ay nanghina na parang isang lobong nawalan ng hangin. Sinabi ko, paulit-ulit. Pero sabi nila, walang ebidensya. May alibi raw si Marco noong gabing iyon. Ang kapitan daw ng barangay ang nagpatunay. Nanliit ang mga mata ni Captain De Leon. Ang kapitan, sino po siya? Si Manuel Ocampo, ang kapitan ng San Isidro noon. Biglang tumayo si Captain De Leon at magalang na yumuko. "Nay, sarang ka. Kayo po ba ang tumawag sa istasyon ilang araw na ang nakalipas?" Dahan-dahang lumingon ang matanda sa pader. Isang mabigat na katahimikan ang sumagot para sa kanya. "Salamat po. Titiyakin naming iimbestigahan ito at bibigyan kayo ng balita tungkol sa inyong anak." Pagbalik sa istasyon, agad na inalam ni Captain De Leon ang kinaroroonan ni Manuel Ocampo. Ang dating kapitan, 68 taong gulang, ay nag-aalaga ng isang maliit na hardin sa labas ng San Isidro. Nang pumasok si Captain De Leon sa bakuran, ibinaba ni Ocampo ang kanyang asarol at tumayo ng may pag-iingat. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Captain De Leon ng silang pulis. "Ginoong Ocampo, naaalala niyo po ba kung nasaan si Ginoong Marco Villanueva noong gabi ng Marso 15, 1996? Biglang nanigas ang mukha ni Ocampo. "Bakit? Matagal na yon. Narinig po namin na kayo ang nagbigay ng alibi para sa kanya noong gabing iyon." Umubo si Ocampo at umiwas ng tingin. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay na puno ng lupa sa kanyang pantalon at nagsalita, "Noong gabing iyon, pumunta si Marco sa bahay ko. Mula 10:00 ng gabi hanggang madaling araw, nag-inuman kami ng lambanog." "Sigurado po ba kayo?" Nanginginig ang mga mata ni Ocampo. Lumapit pa si Captain De Leon at nagsalita sa isang mababa at mabigat na boses. "Ginoo, ang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa ay isang malaking krimen. At kasalukuyan kaming nag-iimbestiga ng isang kaso ng pagpatay. Hindi nyo ito pwedeng basta-basta na lang kalimutan dahil 7 taon na ang nakalipas." Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Pinagpawisan ang noo ni Ocampo. "Sabihin niyo po ang totoo. Nandoon po ba talaga sa bahay ninyo si Ginoong Villanueva noong gabing iyon?" Malalim na bumuntong hininga si Ocampo. Ang kanyang mga kamay na may hawak na asarol ay nanginginig. "Wala. Kung gayon, bakit po kayo nagsinungaling? Nilinlang niyo po ba ang pulisya?" Yumuko si Ocampo. "May utang ako sa ama ni Marco. Halaga ng 2 ektaryang palayan. Kapag siningil niya ako, mawawala ang bahay namin. Paano ko tatanggihan ang pakiusap niyang magbigay ng alibi?" Isinara ni Captain De Leon ang kanyang kuwaderno at matalim na nagtanong, "Kaya ba, matapos mawala si Ginoong Santos, agad niyong ibinigay ang rekomendasyon para sa scholarship kay Marco Villanueva?" Walang imik na tumango si Ocampo, na parang isang kriminal. Sa sasakyan pabalik sa istasyon, maikling inutusan ni Captain De Leon si Ricky. "Alamin mo ang lokasyon ng dating taniman ng prutas ng pamilya Villanueva." "Po, yung taniman po, baka doon din nakalibing si Daniel." Makalipas ang 2 araw, isang malaking backhoe ang pumasok sa abandonadong taniman sa labas ng San Isidro. Dose-dosenang pulis ang nagbantay sa lugar at nagsimula ang paghuhukay sa matigas na lupa. Ang ina ni Daniel, na nakarinig ng balita, ay nagmamadaling tumakbo sa lugar. Sa likod ng dilaw na police line, taimtim na nagdasal ang matanda at sumigaw, "Daniel, nandito na si nanay. Nandito na ako." Sumagot ka naman, "Anak, 3 araw at 3 gabi na parang isang hayop na naghukay ang backhoe sa sahig ng taniman. Ang mga bunton ng pulang lupa ay naging parang mga bundok at ang hukay ay mas malalim pa sa taas ng isang tao. Ngunit puro alikabok lang ang lumilipad at walang kahit isang hibla ng buhok ni Daniel ang natagpuan." "Captain, huhukayin pa po ba natin?
Baka tubig na ang lumabas dito, tanong ni Ricky, na punong-puno ng lupa ang mukha habang pinupunasan ang pawis. Walang pag-asang tinitigan ni Captain De Leon ang walang lamang hukay at kinagat ang kanyang labi. Itigil na. Sa labas ng police line, ang ina ni Daniel na 3 araw at gabi nang nagbabantay ay napaluhod at bumagsak. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Daniel, anak ko, nasaan ka? Nandito si nanay, sumagot ka naman. Habang pinapanood ang kalunos-lunos na eksena, nanginginig ang mga kamao ni Captain De Leon. Kinaumagahan, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang pumasok sa investigation unit. Ito ang abogado ni Marco Villanueva, isang veteranong nasa 50 anyos. Captain De Leon, ang kliyente ko ay dumaranas ng matinding paninirang puri. Inilabas ng abogado ang isang bunton ng dokumento mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Hindi tama na tratuhin ninyo ang isang respetadong doktor at miyembro ng isang kilalang pamilya bilang isang serial killer nang walang matibay na ebidensya. Hindi ba't napatunayan ng walang kinalaman si Director Villanueva sa pagkawala ni Ginoong Santos? Nakasakbat ang mga braso ni Captain De Leon. Malamig siyang sumagot. May testimonya po ang ina ni Ginoong Santos na noong gabi, bago siya mawala, nagmamadali siyang umalis para makipagkita kay Ginoong Villanueva. Testimonya? Yung sa matanda? Napatawa ang abogado. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng isang ina na nawalan ng anak, ngunit sa korte, ebidensya po ba yon? Dapat ninyong malaman ang pagkakaiba ng imahinasyon at katotohanan. Tumayo ang abogado at tiningnan si Captain De Leon. Walang bangkay, walang pisikal na ebidensya, walang saksi. Kung ipagpapatuloy nyo ang investigasyong ito, hindi kami mananahimik. Maging handa kayo sa kasong abuse of authority. Pagkaalis ng abogado, malakas na nagsara ang pinto. Matagal na tinitigan ni Captain De Leon ang saradong pinto bago napaupo. Captain, okay lang po kayo? Tanong ni Ricky. Baka mas mabuting i-hold muna natin ang kaso ni Daniel at mag-focus sa kaso ni Joey. May bangkay doon at test permit. Pinunasan ni Captain De Leon ang kanyang mukha at tumango. Tama ka. Huwag na tayong lumihis. Tapusin muna natin ang kaso ni Joey. Kailangan natin ng isang tiyak na alas para idiin ang hayop na yon. Ilang araw pagkatapos, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa istasyon, si Aling Celia. Mas matanda kaysa sa kanyang edad na 55, nakatungkod at hirap na hirap maglakad. Nay, may sakit po kayo. Bakit po kayo naparito? Agad siyang inalalayan ni Ricky paupo. Humihingal si Aling Celia, halatang namamaga ang tiyan dahil sa kanyang sakit. Captain, may sasabihin po ako. Bago ako mamatay, kailangan kong sabihin ito. Umupo si Captain De Leon sa tapat niya. Ano po iyon? Dahan-dahan lang po. Yumuko si Aling Celia. Ang kanyang mga payat na kamay ay nanginginig sa kanyang mga tuhod noong gabing iyon. Nobyembre 23, 1995. Ang asawa ko. Si Mang Pablo po ba? Opo. Madaling araw na siyang umuwi at punong-puno siya ng putik. Nanlaki ang mga mata ni Captain De Leon. Madaling araw, puno ng putik? Tumango si Aling Celia. Pagkatapos ng selebrasyon, nauna siyang umuwi dahil lasing na. Ako, nag-ayos pa sa hall. Pero paggising ko ng madaling araw, nakita ko siyang nagbibihis sa kusina. Yung pantalon niyang suot kanina, puro putik. Ano po ang sabi niya? Tinanong ko kung bakit. Pero sabi niya, nadulas lang daw siya sa pilapil at nagalit pa nang magtanong ako, tapos natulog na siya. Pinaglaruan ni Captain De Leon ang kanyang panulat at matalim na nagtanong, Nay, bakit po ngayon niyo lang ito sinasabi? 7 taon na po ang nakalipas. Namuo ang mga luha sa mata ni Aling Celia. Noon, binaliwala ko lang. Akala ko, nadulas lang talaga siya dahil sa kalasingan. Pero nang lumabas ang mga buto ni Joey, hindi na maalis sa isip ko ang eksenang yon. Pinunasan ni Aling Celia ang kanyang mga luha. Imposibleng ang asawa ko. Hindi. Hindi niya kayang gawin yon sa sarili niyang anak. Matagal na tinitigan ni Captain De Leon si Aling Celia. May kakaiba.
Hindi ka panipaniwala na isang alaala na nakabaon sa loob ng 7 taon ay bigla na lang lilitaw ng ganito kalinaw. Nay, mayroon po bang nagpaalala sa inyo tungkol dito kamakailan? Natigilan ang kamay ni Aling Celia. Bakit po? Nagtatanong lang po. Mayroon po bang nagtanong sa inyo tungkol sa gabing iyon kamakailan? Umiwas ng tingin si Aling Celia at kinagat ang kanyang mga labi. Pagkatapos, sa isang halos pabulong na boses, sumagot siya. Dumalaw si Marco sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Nanliit ang mga mata ni Captain De Leon. Si Ginoong Villanueva, ano po ang sinabi niya? Oo, may dala siyang prutas at kinumusta ako. Tapos, uminto. Si Aling Celia at lumunok. Tapos, ano po? Pakisabi po ng eksakto. Tinanong niya kung hindi ba daw gabi na umuwi ang tatay noon. Kakaiba ang paraan ng pagtatanong niya. Yumuko si Captain De Leon papalapit. Kakaiba, paano po? Parang may alam siya. Nay, hindi po ba umuwi ang tatay ng madaling araw na puno ng putik? Tanong niya. Kinilabutan ako. Tinanong ko kung paano niya nalaman, pero sabi niya nagtatanong lang daw siya, sabay tawa. Namutla ang mukha ni Aling Celia sa takot. Mula noon, nagsimula na akong paghinalaan ang asawa ko. Baka totoo ang sinasabi ni Marco o baka nababaliw na ako. Biglang tumayo si Captain De Leon. Nay, napakahalaga po ng sinabi ninyo. Ihahatid na po kayo ni SPO2 Gomez. Magpahinga na po kayo. Pagkaalis ni Aling Celia, lumapit si Ricky na may seryosong mukha. Captain, posible po kayang si Mang Pablo talaga ang may kasalanan? Lasing, bigla ang nagalit. Mabilis na umiling si Captain De Leon. Hindi. Gawa-gawa lang yan ni Marco. Po, anong ibig niyong sabihin? Tumingin si Captain De Leon sa bintana at umungol. Hindi bigla ang naalala ni Aling Celia ang nangyari. Sinadya ni Marco na itanim ang alaala na yon sa isip niya noong dumalaw siya. Parang hipnotismo. Bakit niya gagawin yon? Para ipasa ang kasalanan sa ama. Para ang asawa mismo ang magdiin sa kanyang mister. Ang mga kamao ni Captain De Leon ay namuti sa higpit ng pagkakasara. Napakatuso ng hayop na yon. 7 taon siyang nagpanggap na mabait na kaibigan ng pamilya at ngayong gipit na siya, sinusubukan niyang palabasin na ang ama ay isang kriminal na pumatay sa sariling anak. Lumingon si Captain De Leon kay Ricky at sumigaw, tawagan mo ang crime lab. Itanong mo kung kailan lalabas ang resulta ng soil analysis mula sa ilalim ng puno ng mangga. Opo, Captain. Tumango si Ricky at tumakbo palabas. Tumingin si Captain De Leon sa kanyang refleksyon sa bintana at bumulong, Marco Villanueva, mismong bibig mo ang nagsabing ikaw ang naghukay ng butas, ang mismong lupa na tinapakan at ipinantakip mo noong gabing iyon ang huhuli sa iyo. 3 araw pagkatapos, isang agarang tawag ang natanggap ni Captain De Leon mula sa PNP Crime Lab. Ang boses ng analyst sa kabilang linya ay halatang masigla. Captain, kailangan niyong pumunta dito ngayon din. Mayroon kaming napaka-interesanting resulta. Agad na tinawag ni Captain De Leon si Ricky at nagmaneho papunta sa crime lab. Pagdating nila, inilatag ng analyst ang mga dokumento sa mesa at nagsimulang magpaliwanag. Sinuri namin ng husto ang lupa mula sa ilalim ng puno ng mangga kung saan natagpuan ang bangkay. May 2 kakaibang sangkap kaming nakita. Kakaibang sangkap? Ano yon? Tanong ni Captain De Leon. Itinuro ng analyst ang monitor. Una, maraming dumi ng manok. At pangalawa, may halo itong apog na ginagamit para pigilan ang agnas. Kumunot ang noo ni Captain De Leon. Dumi ng manok at apog. Bakit may ganoon sa ilalim ng puno ng mangga? Inilabas ng analyst ang isa pang comparative analysis chart. Iyan nga ang problema. Ang lupa mula sa paligid ng puno ay ibang-iba sa lupang nakabalot sa bangkay. Nagtatakang sumingit si Ricky. Galing sa iisang hukay, pero magkaiba ang lupa. Posible ba yon? Posible. Kung ang bangkay ay unang inilibing sa ibang lugar at inilipat lang sa ilalim ng puno ng mangga kasama ang lupa nito, hinampas ni Captain De Leon ang mesa. Matutukoy ba natin kung saan ang orihinal na lugar?
Tumango ang analyst at ngumiti. Kaya nga po, gaya ng sabi ninyo, kumuha kami ng soil sample mula sa dating manukan ng pamilya Villanueva at ikinumpara. Inilapit ng analyst ang huling dokumento kay Captain De Leon. Bingo po, 92% match. Kinuha ni Captain De Leon ang dokumento. Sa ilalim ng mga komplikadong chemical formula at numero, malinaw na nakasulat sa pulang Gothic font, soil sample from around the corpse and soil sample from the abandoned poultry farm show a 92% match. Ibinaba ni Captain De Leon ang dokumento at umunggol. Pinatay niya sa manukan, doon inilibing, tapos inilipat noong magtatanim ng mangga. Napakatuso. Ang apog po ay malamang ginamit para itago ang amoy ng nabubulok na bangkay. Gawa po ito ng isang taong may kaalaman sa ganitong bagay. Biglang tumayo si Captain De Leon. Salamat. Sapat na ito para mahuli ang hayop na yon. Pagbalik sa istasyon, agad na ipinatawag ni Captain De Leon si Marco Villanueva. Bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Marco. Nakasuot pa rin ng mamahaling suit, ngunit may malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Umupo siya, nagdekwatro at nagkunwaring kalmado. Pinatawag niyo na naman ako. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ng abogado ko? Ano na naman ngayon? Tahimik na umupo si Captain De Leon sa tapat niya. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa, ngunit hindi niya agad binuksan. Ginoong Villanueva, yung kwento niyo tungkol sa kainan, purong kasinungalingan. Diba? Nagkibit balikat si Marco at walang kahihiyang sumagot. Nagkamali lang ako ng alaala. 7 taon na ang nakalipas, pwedeng magkamali ang isang tao. Kung gayon, uulitin ko ang tanong. Nasaan po talaga kayo noong gabing iyon? Nasa bahay. Pagkatapos ng selebrasyon, pagod ako kaya natulog agad. Tumango si Captain De Leon at ngumisi. Nasa bahay ka mo. Sige. Dahan-dahang binuksan ni Captain De Leon ang folder. Inilabas niya ang soil analysis result mula sa crime lab at itinapat sa mukha ni Marco. Alam niyo ba kung ano ito? Tiningnan ni Marco ang dokumento. Habang binabasa niya ang mga numero, ang kanyang mga mata ay nagsimulang manginig. Ito ang resulta ng masusing soil analysis. Sa lupa na nakapalibot sa bangkay ni Ginoong Reyes, may nakitang maraming dumi ng manok at apog. Nagsimulang humingal si Marco. At ang sangkap ng lupang ito ay 92% na tumutugma sa lupa mula sa abandonadong manukan ng pamilya ninyo. Alam niyo na ba kung anong ibig sabihin nito? Yumuko si Captain De Leon at tinitigan ang mga mata ni Marco. Si Ginoong Reyes ay orihinal na nakalibing sa manukan. Pagkatapos, may isang taong naglipat ng bangkay na puno ng lupa sa ilalim ng puno ng mangga. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga kamay sa mesa ay hindi mapigilang manginig. Anong kinalaman ko diyan? Pag-aari lang ng pamilya ang manukan, pero wala akong ginawa doon. Sino ang naghukay ng butas noong gabi bago itanim ang puno ng mangga? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabi na kayo ang naghukay? Natahimik si Marco. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo papunta sa kanyang mga pisngi. Mula sa folder, kumuha si Captain De Leon ng isa pang ebidensya, 3 luma at selyadong sulat. Naaalala niyo pa ba ito? Nang dumapo ang tingin ni Marco sa mga sulat, nanigas ang kanyang mukha. Ipinakita ni Captain De Leon ang unang sulat at binasa ito ng malakas. Pagsisisihan, niyong 2 ito. Ang pangalawang sulat, magbabayad ka sa pag-agaw sa kung anong akin. Ibinagsak ni Captain De Leon ang mga sulat sa mesa. Itinago ito ni Miss Isabella Cruz na parang buhay niya sa loob ng 7 taon. Ang resulta ng handwriting analysis ay 99% na tumutugma sa sulat kamay ninyo. Wala na kayong takas. Marahas na nanginginig ang mga kamay ni Marco sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang katinuan ay gumuho, may motibo, may pisikal na ebidensya, at may ebidensya na nagpapatunay na inilipat ang bangkay. Ang mismong lupa mula sa manukan ang nagtuturo sa inyo bilang salarin. Tinapik ni Captain De Leon ang mesa. Umamin na kayo. Ano ang tunay na nangyari noong gabing iyon? Yumuko si Marco. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid.
Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Marco sa basag na boses. Aksidente lang yon. Aksidente? Nag-away kami ni Joey noong gabing iyon tungkol kay Belle. Sa sobrang galit, naitulak ko siya. Natumba siya at tumama ang ulo sa isang bato. Itinaas ni Marco ang kanyang ulong basa ng luha. Hindi ko siya sinadyang patayin. Sumpaman, totoo. Tinulak ko lang siya, minalas lang siyang natumba. Napatawa si Captain De Leon at inilabas ang autopsy report. Ito ang autopsy report ni Ginoong Reyes. May 2 malinaw na lamat sa likod ng bungo niya. Itinapat ni Captain De Leon ang report sa mukha ni Marco. 1 beses natumba pero 2 beses nabasag ang bungo. Hindi ito pagkatumba. Ito ay pagpukpok sa isang taong nakatumba na para siguraduhing patay. Naging pangit ang mukha ni Marco. Hindi! Hindi totoo yan! Hinampas ni Captain De Leon ang mesa at sumigaw. Aksidente ba yon? Yan ay malinaw na pagpatay. Nanghina ang mga balikat ni Marco. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay at umungol na parang isang hayop. Pinindot ni Captain De Leon ang record button sa recorder. Isang pulang ilaw ang umilaw. Ulitin mo mula sa simula at sabihin mo ang totoo. Ano ang nangyari sa Manukan noong gabi ng Nobyembre 1-3, 1995? Nanginginig na nagsalita si Marco. Inagaw niya. Inagaw niya ang lahat sa akin. Ang babaeng mahal ko, ang pangarap kong maging doktor, lahat napunta sa kanya. Ang mabigat na katahimikan sa loob ng interrogation room ay binasag ng dahan-dahang pagbuka ng mga tuyong labi ni Marco Villanueva. Tiningnan ni Captain De Leon kung umaandar pa ang recorder bago sumandal sa kanyang upuan. Unang beses kong nakita si Belle noong tag-araw ng 1994. Ipinasok ni Marco ang kanyang mga kamay na nakaposas sa pagitan ng kanyang mga tuhod at yumuko. Nagkasalubong kami sa pasilyo ng review center at hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na may minahal ako ng ganito kasakit. Nakasandal si Captain De Leon, tahimik na nakikinig habang nakatitig sa ulo ni Marco. Ang boses ni Marco ay nagsimulang magkaroon ng bahid ng pagsisisi. Naglakas loob akong umamin, buong puso, pero binasted niya ako. Wala raw siyang nararamdaman para sa akin. Nanginginig ang mga balikat ni Marco. Pagkatapos noon, nalaman kong sila na pala ni Joey. Nagngalit ang mga panga ni Marco. Isang araw, lasing si Joey at sinabi sa akin, Kuya, may gusto akong babae, pero nahihiya akong sabihin sa'yo. Noon pa lang, alam ko nang si Belle yon, kaya ka nagpadala ng mga sulat na pananakot? Walang lakas na tumango si Marco sa malamig na tanong ni Captain De Leon. Dahil para na akong mababaliw. Ako ang unang nagmahal, ako ang unang umamin. Bakit sa dinami-dami, kay Joey pa siya napunta? Bakit sa kaibigan ko pa? Naging magaspang ang boses ni Marco. Noong 1995, pagkatapos ng exam, nalaman kong nakapasa si Joey sa med school. Ako, bumagsak na naman. Ika-4 na beses na. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matang namumula ay puno ng matinding inggit. Inagaw niya ang babae. Inagaw niya ang pangarap kong maging doktor. Ano na lang ako? Bakit kahit anong gawin ko, lagi na lang akong talo kay Joey? Bakit? Yumuko si Captain De Leon at mahinang nagtanong. Balikan natin ang gabing iyon, Nobyembre 23, 1995. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Marco at ipinikit ang kanyang mga mata. Nobyembre 23, 1995. Sa isang madilim na gabi sa San Isidro, Silang, Cavite. Pagkatapos ng maingay na selebrasyon sa barangay hall, inaya ni Marco si Joey palabas. Ako ang taya sa second round. Tara sa isang tahimik na lugar. Naglalakad ang 2 binata sa isang madilim na pilapil na walang ilaw. Nauuna si Marco habang pasuray-suray na sumusunod si Joey na may tama na ng alak. Kuya, saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan papuntang bayan. Malapit lang. Gusto ko lang tayong mag-usap ng masinsinan. Huminto si Marco sa isang abandonadong manukan sa labas ng baryo. Matagal nang sarado, puno ng matataas na damo at may masangsang na amoy ng dumi ng manok. Kuya, anong ginagawa natin dito?
May bahid ng kaba sa boses ni Joey. Dahan-dahang lumingon si Marco. Sa dilim, tanging ang kanyang mga mata ang kumikinang na parang sa isang hayop. Kilala mo si Belle, di ba? Ano, si Belle? Oo, kilala ko. Huwag kang magkunwari. Nakakadiri. Biglang nanigas ang mukha ni Joey. Kuya, inagaw mo siya, di ba? Ang babaeng mahal ko. Ako ang unang nagsabi, pero inagaw mo. Magkaibigan tayo. Paano mo nagawa yon? Nanginginig sa galit ang boses ni Marco. Kuya, sorry. Sorry talaga. Sasabihin ko naman sana. Pero si Belle, manahimik ka. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sumigaw si Marco. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa ilalim ng lumang yero ng manukan. Ikaw na ang nakapasok sa med school. Sa'yo pa ang babae. Ano na lang ako? Bakit lagi na lang akong talo sa'yo? Anong kulang sa akin? Kuya, kumalma ka muna. Pag-usapan natin to. Itinaas ni Joey ang kanyang mga kamay at umatras. Pag-usapan? Anong pag-uusapan? Sinira mo na ang buhay ko. Anong pag-uusapan natin? Namuo ang mga luha sa mata ni Marco. Nagsumikap din ako. Nagpuyat din ako at nag-aral. Pero bakit laging ikaw ang pinapaboran ng tadhana at ako laging tinatapak-tapakan? Bakit? Parang isang baliw na lumingalinga si Marco. Sa isang sulok, sa gitna ng mga damo, nakita niya ang isang kinakalawang na tubo. Ang kanyang kamay ay kusa itong dinampot. Kuya, ibaba mo yan. Kuya, anong ginagawa mo? Natakot si Joey at napaatras. Natapilok sa isang bato. Itinaas ni Marco ang tubo. Kuya, wag. Pak. Isang malakas na tunog ang narinig at yumuko ang ulo ni Joey. Ang unang tama ay tumama sa likod ng kanyang ulo. Hindi na nakasigaw si Joey. Pasuray-suray siyang bumagsak sa malamig na lupa. Oh, kuya, kuya. Sinubukan ni Joey na bumangon, nanginginig ang mga kamay. Nang makita ito ni Marco, ang kanyang paningin ay naging pula. Pak, isang pangalawang tama, isang pagtiyak. Ang katawan ni Joey ay bumagsak na parang isang manika. Ang kanyang hininga ay biglang natigil. Mula sa kamay ni Marco, bumagsak ang duguan na tubo. Joey! Niyugyog ni Marco ang balikat ni Joey, wala sa sarili. Hoy, Joey Reyes! Huwag kang magbiro, gumising ka! Gumising ka, sabi. Walang sagot. Tanging ang malamig na hangin ang umiihip sa mga butas na bintana ng manukan. Doon napagtanto ni Marco na tumawid na siya sa isang ilog na hindi na niya mababalikan. Sa loob ng interrogation room, pinunasan ni Marco ang kanyang mukha at nagpatuloy. Noong gabing iyon, nagmadali akong maghukay ng butas sa isang sulok ng manukan at inilibing siya. Binudburan ko ng apog na nakita ko sa bodega at tinabunan ng lupa para hindi umamoy. Pagkatapos noon, hindi pa yan ang katapusan, di ba? Tanong ni Captain De Leon. Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Ilang buwan, walang nangyari. Pero kumalat ang chismis na ide-develop ang lugar ng manukan. Kapag nagsimula na ang konstruksyon, tiyak na mahahanap ang bangkay. Ang boses ni Marco ay puno ng takot. Kailangan kong ilipat. Kung mahuhuli ako, tapos na ang buhay ko. Kakansilahin ang pagpasok ko sa med school. Kaya ginamit mo ang puno ng mangga. Nilinlang mo ang ama. Malungkot na tumango si Marco. Pumunta ako sa tatay ni Joey. Sinabi kong magtanim kami ng puno bilang pag-alaala at paghihintay kay Joey. Paborito niya ang hinog na mangga, kaya puno ng mangga ang naisip ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Tuwang-tuwa ang tatay niya. Umiiyak pa habang sinasabing maghihintay siya sa pagbabalik ng anak niya habang tinitingnan ang puno. Nanginginig ang mga kamao ni Captain De Leon. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng kalupitan. Noong gabi, bago ang pagtatanim, sinabi kong ako na ang maghuhukay. Masama ang likod niya, kaya ako na raw. Tawa ni Marco. Noong gabing iyon, habang tulog ang mag-asawa, tumakbo ako sa manukan at hinukay ang bangkay. Tiniis ko ang amoy, isinakay sa kariton, at inilagay sa ilalim ng hukay na ginawa ko. At kinabukasan, pinayagan mong ang ama mismo ang magtanim sa ibabaw nito. Tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ni Marco,
bumabagsak sa kanyang mga posas. Maingat niyang itinanim ang puno. Ang sarili niyang mga kamay ang nagtakip ng lupa sa bangkay ng kanyang anak habang nagpapasalamat sa akin. Salamat, Marco. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas na hintayin si Joey. Maraming salamat. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha at humagulgol. 7 taon. 7 taon kong pinanood ang paglaki ng punong yon. Pinapanood ko ang tatay niya na araw-araw itong dinidiligan, nilalagyan ng abono, hinahaplos. Hindi niya alam na nasa ilalim nito si Joey. Tanging ang hagulgol ni Marco ang maririnig sa silid. Pinigilan ni Captain De Leon ang kanyang galit at tinitigan siya ng malamig na mga mata. Matapos ang ilang sandali, mahinang nagtanong si Captain De Leon, kung gayon, si Daniel Santos, anong nangyari sa kanya? Ang pag-iyak ni Marco ay biglang tumigil na parang pinutol. Itinaas niya ang kanyang basang mukha at tinitigan si Captain De Leon. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Karibal mo sa scholarship at umalis para makipagkita sa iyo noong gabi ng kanyang pagkawala. Umiling si Marco at mariing nagsalita. Walang kinalaman sa akin si Daniel, ang kay Joey lang ang ginawa ko. Sumpa man, hindi ko alam kung nasaan si Daniel. Tinitigan ng malalim ni Captain De Leon ang mga mata ni Marco. Hindi ito ang mga mata ng isang taong kanina lang ay humahagulgol, kalmado at malamig. Sigurado ka, hindi mo pagsisisihan? Oo. Wala akong alam tungkol kay Daniel. Matagal na tinitigan ni Captain De Leon si Marco bago tahimik na pinatay ang recorder. Click. Mayo 2003 sa Regional Trial Court. Ang courtroom ay puno ng mga tao mula sa mga taga San Isidro hanggang sa mga taga-media mula sa Maynila. Lahat ay tahimik na nakatingin sa hukom. Sa unahang hilera, magkahawak kamay na nakaupo sina Mang Pablo at Aling Celia, kapwa ng ayayat. Ang akusado, si Marco Villanueva, noong Nobyembre 23, 1995, ay inaya ang biktima, si Jose Reyes Jr., sa isang abandonadong manukan at 2 beses na pinukpok ng tubo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang tuyo ngunit solemne na boses ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte. Dagdag pa rito, itinago niya ang bangkay sa manukan at noong tagsibol ng 1996, inilipat ito sa bakuran ng biktima, nilinlang ang mga magulang nito sa loob ng 7 taon. Ito ay isang gawain na walang bahid ng konsensya. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at binuklat ang hatol. Naging tensyonado ang hangin. Hatol. Ang akusado ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa sandaling ibinaba ang hatol, sinuntok ni Mang Pablo ang kanyang dibdib. Ang kanyang pigil na iyak ay bumuhos. Joey, anak ko, paano na? Hinawakan ni Aling Celia ang braso ng kanyang asawa, humahagulgol, sabay na umuuga ang kanilang mga balikat. Marahas na itinayo ng mga bantay si Marco. Nakayuko si Marco habang kinaladkad palabas. Hayop ka, ibalik mo ang anak ko. Isang sigaw ang narinig mula sa likuran. Ang ina ni Daniel Santos. Tumayo siya at sumigaw habang dinuduro si Marco. Nasaan si Daniel? Nananahimik ka para sarili mo lang ang iligtas, di ba? Saan mo inilibing ang anak ko? Magsalita ka. Pinigilan ng mga bantay ang nagwawalang ina. Hindi lumingon si Marco habang papalabas ng korte. Napaupo ang ina ni Daniel sa malamig na sahig, humahagulgol. Daniel, patawarin mo si nanay. Hahanapin ka ni nanay. 1 linggo pagkatapos, sa San Isidro, Silang, Cavite, isang itim na kotse ang huminto. Bumaba si Captain De Leon at tiningnan ang bakanteng lote. Nagsimula na ang malawakang development. Ang mga bahay at alaala ay nawala na. Ang puno ng mangga, ang bahay ni na Joey, ang barangay hall, lahat ay wala ng bakas. Tanging isang malawak na lupain ang natira. Ang malamig na hangin ay nagpapalipad ng alikabok. Dahan-dahang naglakad si Captain De Leon. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang puno ng mangga, may isang pulang bandila na nakatali sa isang survey stake. Huminto si Captain De Leon at tiningnan ang kawalan na para bang hinahaplos ang hindi nakikitang puno. 7 taon kang nandito sa ilalim ng malamig na lupa.
Kumuha ng sigarilyo si Captain De Leon mula sa kanyang bulsa, akmang sisindihan, ngunit ibinalik din ito sa bulsa. Kahapon lang umalis si Mang Pablo, sabi ni SPO2 Ricky Gomez mula sa likuran. Hindi lumingon si Captain De Leon. Saan sila nagpunta? Sa isang kamag-anak daw sa Bicol. Sabi nila sa mga kapitbahay, huminto si Ricky bago magpatuloy. Habang buhay daw silang hindi na magtatanim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Napapikit si Captain De Leon. Ang punong itinanim para hintayin ang anak ay ang siya palang lapida na nakatakip dito. Nasa kulungan na si Marco. Pero walang dumadalaw. Itinakwil na siya ng mga magulang niya. Ang lisensya niya bilang doktor, kinansela na. Hindi na siya makakapagsuot ng medical gown. Tumango si Captain De Leon at bumuntong hininga. Tapos na ang kaso ni Joey. Tumayo si Ricky sa tabi niya. Captain, paano na po ang kaso ni Daniel? Ganito na lang po ba? Kumunot ang noo ni Captain De Leon. Walang bangkay at todo tanggi pa rin si Marco. Hindi natin siya makakasuhan ng murder ng walang bangkay. So, mananatili na lang po itong isang cold case? Umiling si Captain De Leon. Hindi ito matatapos. Pansamantala lang itong itatabi. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lumang kuwaderno. Sa kupas na pabalat, nakasulat, kaso ng pagkawala ni Daniel Santos. Malulutas din ito. Bago ako magretiro, hahanapin ko siya. Opo, Captain, hindi rin po ako susuko. Taglagas ng 2003, sa isang sementeryo. Tumayo si Captain De Leon sa harap ng isang maliit na puntod. Sa lapida na may nakaukit na Jose Reyes Jr., may isang bungkos ng puting bulaklak. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang plastic bag. Sa loob, ang luma at maruming test permit. Joey, sayo na to. Kunin mo na. Dahan-dahan niyang inilagay ang permit sa harap ng lapida. Mas mahalaga pa to kaysa sa diploma. Nahanap mo na ang tunay mong pwesto. Umihip ang hangin at muntik nang lumipad ang permit. Agad itong pinatungan ni Captain De Leon ng isang maliit na bato. Diyan, huwag ka nang mahirapan, magpahinga ka na. Sa isang landas sa likod ng puntod, isang babae ang naglalakad, si Isabela Cruz, nakasuot ng itim na bestida. Tumayo siya sa harap ng puntod, nagtama ang kanilang mga mata. At bahagyang ngumiti si Isabela. Nandito po pala kayo. Captain, ikaw din pala Belle. Yumuko si Isabela. Babalik po ako dito taon-taon, tuwing Nobyembre 23. At sa mga araw na maganda ang panahon, tulad ngayon. Inilapag niya ang kanyang mga bulaklak. Lumuhod siya. Ipinikit ang mga mata. At nagdasal. Joey, sorry kung ngayon lang. 7 taon bago ako nakarating dito. Sorry talaga. Nanginginig ang mga balikat ni Isabela. Dahan-dahang umatras si Captain De Leon. Sa likod ni Isabela, isang mainit na sikat ng araw ang humaba. Sa opisina ng Investigation Unit. Binuksan ni Captain De Leon ang drawer ng kanyang mesa. Mula sa ilalim ng mga dokumento, kinuha niya ang folder ng kaso ni Daniel Santos. Pinagpagan niya ang alikabok at ibinalik sa pinakalikod ng drawer. Daniel, maghintay ka lang. Pupuntahan kita para punasan ang mga luha ng nanay mo. Tok. Isinara niya ang drawer. Tumingin siya sa bintana. Sa lugar kung saan dating naroon ang San Isidro, isang malaking construction site para sa isang condominium ang itinatayo. Ang mga crane ay umaabot sa langit. Ang panahon ay lumipas. Sa lupang pinaglibingan kay Joey, isang bagong gusali ang itinatayo at ang mga tao ay nagsisimula ng bagong buhay na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng drawer ni Captain De Leon, isang kwentong hindi pa tapos ay tahimik na naghihintay. Daniel Santos. Isang binatang nawala noong gabi ng Marso 15, 1996 matapos makipagkita sa isang kaibigan. Isang kasong walang bangkay, walang ebidensya, walang saksi. Ang naninilaw na cold case file na iyon ay naghihintay sa dilim para sa araw na mabubunyag ang katotohanan. Salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo. Isang komento lang na narinig ko ay malaking tulong na. Hangad ko na ang inyong araw ay mapuno ng kapayapaan,
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming kwento. Salamat.